Kasi pro-China yung previous administration. Alam nating lahat. Public knowledge po. Hindi man nila tinatago. Anti-US, pro-China. May matinding expose mga kababayan si General Browner, yung ating Armed Forces Chief. Ang sabi po niya mga kababayan kahapon, ang China daw mga kababayan is infiltrating our Philippine education, media, at saka yung mga local government units. Yan po, yung balita kahapon o the other day, Armed Forces Chief says China infiltrating Philippine education, media, LGUs. Sabi po ni General Browner, ito naman yung report ng Manila Standard. China infiltrating key Philippine sectors, says Armed Forces of the Philippines. Ayan po. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo niyan, parang nakakabahala na yung activity ng mga Chinese, na pati yung ating Philippine education, yung ating media, pati yung mga local government units infiltrated na ng China. Matagal na po ito. Hindi ko nga maintindihan mga kababayan kung bakit ngayon lang sinabi ni Browner. At saka yung ating mga previous military officials, ngayon lang kayo nagsasalita. 1960s pa po ito. Simula ng magkagulo dito sa Pilipinas mga kababayan, yung Communist Rebellion. Dati nang infiltrated po tayo. Binulgar na to mga kababayan noon pa ng tatay ng ating Pangulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi na to, at nang to make over mga kababayan through people power revolution, it's a people power. Sabi ko nga po many times dito sa ating video, ang umupo pong presidente Chinese. And the Chinese president mga kababayan na umupo, back up ng mga Chinese businessmen, yun ang nasa likod po ng paninira sa dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos, at nag-instigate ng It's a People Power si Cardinal Sin, Chinese. So hindi lang po Philippine education. Sa bagay, majority ng ating mga universities, colleges dito po, kontrolado ng religion. So that's part of Philippine education, yung religion po. May influensya si Cardinal Sin, Chinese. Yung media, ganun din po. Karamihan sa mga may-ari ng mga media institution po dito, be it television, radio, pati mga newspapers po, lahing Chinese. At yung mga LGUs, si Alice Goo, napatunayan na po na pure Chinese pala. Butit, ini-initiate na ngayon yung kuwaranto ng Office of the Solicitor General. At sa tingin natin mga kababayan, napakarami pa na mga LGUs, Chinese ang Chinese ang namumuno po. So napakalalim ng infiltration mga kababayan ng China sa atin. Simula pa nung panahon ni Mao Zedong. Ito report sa Asia Times mga kababayan. Sabi diyan, China quietly filling US vacuum in the Philippines. Yan ang salarin po. Report ito ng Asia Times, March 10, 2020 by Jason Castaneda. Kita ninyo kung sino yung sabi ko sa inyo. Kaya po, ngayong midterm election, ang panawagan natin sa ating mga mamamayang Pilipino, we have to totally reject yung mga pro-China politicians po. Kaya ito siguro mga kababayan, sinabi na ng prangka, harap-harapan na pong sinabi ni Browner, ang infiltration ng China sa ating bansa, matindi po sa sektor ng edukasyon, sa media, sa mga local government, pati sa Congress po. Boss sa House of Representatives at saka sa Senado, ang daming Chinese puppet. You see,
But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, lalo na po yung infiltration kung kailan po nagsimula as exposed by then President, yung tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Ferdinand Edralin Marcos, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Marami na po yung mga nag-gym sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourists po siya. Ito naman po Indian. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, anya Mr. Maravillas. So, balikan natin itong matinding expose ni General Browner. Yan po siya. So, sabi po ni Browner, yung media daw, mga eskwelahan, mga negosyo being targeted ng China, targeted by infiltration, pati yung mga local government units. Sabi po ni Browner, they're slowly entering our country in trying to influence various sectors in our society, including the education sector, business, even the media and local government units. Browner said in a press briefing at Camp Aguinaldo after a command conference na dinaluhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong Thursday. Ngayon, sabi dito, kinuna ng reaction sana yung Chinese Embassy pero wala pang pinapalabas na statement as of press time. Browner said China is also allegedly using POGOs to gain entry into the Philippines. Yun din po yung report ng Asia Times. Ang POGO po, yung POGO operation, tumindi nung past administration. Yan po, report ito ng Asia Times, mga kababayan, nung 2020 pa. Ayan o, 2020, March 10, 2020, China quietly filling US vacuum in the Philippines. Sinamantala nila during the previous administration po. Kasi pro-China yung previous administration. Alam nating lahat. Public knowledge po. Hindi man nila tinatago. Anti-US, pro-China. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung report ng Asia Times para baka isipin po ninyo, gawa-gawa ko lang ang mga kwentong ito. Hindi po, mainstream media report po ito. Kaya lang,
Because of this revelation po, expose ni General Browner, kaya po sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng background story. Ganun po, para maging malinaw sa ating isipan, paano ba ito nagsimula? Sino yung mga salarin? Para makapag-desisyon po tayo ng tama, lalo pa, paparating na yung midterm election, lalo na po sa 2028 presidential election. Infiltrated po ng China, matagal na. Nagtagumpay sila. After yung tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, people power nila. Sabi ko sa inyo, yung EDSA People Power 2, People Power 1 pala, yung EDSA People Power 1, may hand ang China. Kaya nga po, masyadong maingay ang mga nasa akadin tungkol sa history ng ating bansa. Pag tinats na nga po yung history, kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang order niya sa DepEd, teach our children of our history. Yan sabi ng ating Pangulo. Manila Times report, Marcos to DepEd Chief, teach Philippine history and take care of our teachers. Pero yung teacher po na hindi agent ng China, kailangan i-evaluate masyado kasi infiltrated na po ang ating education sector ng China. Baka maituro po yung ideology ng China. Tapos tayo dyan. With this briefing, mga kababayan, na ginawa ng Armed Forces sa ating Pangulong Bongbong Marcos during the command conference, I think maitatama na natin. Yung infiltration po, nagsimula sa tatay ng ating Pangulo. So ginamit yung Pogo. Lalong tumindi, mga kababayan, during the past administration dahil sa Pogo. Browner said China is also allegedly using Pogos to gain entry into the Philippines. Browner said Beijing is reportedly doing the infiltration through a United Front works strategy. Alam na ninyo, yung mga United fronts ng China dito po, yung maiingay, pati po sa Congress, may congressman pong Chinese. Chinese agent. Hindi ko sinasabing pure Chinese, mga kababayan. Possibly Chinese-Filipino or could be Filipino siya. Pero Chinese agent. Yan, mga kababayan, ang katotohanan yan. Yung ideology ng China, yun ang sinusulong sa Congress. Alam na ninyo po. Sabi nga po sa Lab Radio, kailangan pa bang i-memorize siya? Bisyo na to. So sabi po ni Browner, our counteraction na niya against their United Front works is that we're going to try to gather information from all of this and then give the proper agency the right kind of information. For instance, what we did in operations against illegal Pogo establishments, those that were legal Pogos but suddenly became illegal because of their activities they're doing within the confines of their structures. That's what we are addressing, sabi po niya. Sabi pa ni Browner, yung China daw has also been using fake news as a tactic which the Armed Forces is countering with its West Philippine Sea Molat Communication Plan. Lahat pong nang nausog at mga DDS vloggers, sabi ko sa inyo, huwag ninyong paniniwalaan kasi po, malamang sa malamang, pinupundoan po ng China. Nandun nga po, mga kababayan, nasa Hong Kong. Makapunta ba doon yung mga DDS vlogger sa Hong Kong kung walang alangan man po sarili nilang kwarta? Tama po? Kaya yung mga nag-accuse sa amin na kami daw yung mga bayaran, baliktad po. Ganyan ang gawain ng mga propagandista ng China. Binabaliktad nila. Yung leader nila, baliktad kung yung puo nila, baliktad kung magsalita. Kaya ako po, hindi ko pinapansin yung mga basing sa akin. Kasi unang-una sabi ko, kilala ko yung sarili ko. At yung nakakakilala sa akin, hindi man po naniniwala. Kasi alam nila yung pagkatao ko. Tama po? So nagagamit sila ng fake news, sabi ni Browner. We need to awaken and be aware of what's happening internally in our country. Hopefully, our fellow countrymen will adapt it. The West Philippine Sea niya is our ocean, our rights, and our future. What we are doing is not just for the present but also for the future generations of the Philippines, sabi po ni Browner.
O narito, si Senator Risa Ontiveros raised the possibility of Chinese military spies securing Philippine citizenship through fraudulent means. Si National Intelligence Coordinating Agency Director Ricardo De Leon said all information are being validated anya, including the possibility that Pogos may have been China's Trojan horse. Cruz noted that a communication equipment confiscated during a Pogo raid in Pasay City had foreign characters which experts said may have been used to directly communicate with China. Ganon mga kababayan kaseryoso yung ginagawa ng China sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, we have to totally reject all pro-China politicians, be it sa local election, lalo na po sa Congress at sa pagkasenador, at lalo na po sa pagkapresidente. Seryosohin po natin ito kasi pag hindi po, mawawalan po tayong bansa. Matutulad tayo sa Israel, wandering Jew for almost 2,000 years. Butit nakabalik yung mga Hudyo sa Israel, mga kababayan. So you have to learn from the experience of Israel. Kaya nga po, sabi ng Diyos sa mga Hudyo, kung kayo anya pipili ng leader, dapat from your tribe. Ganon din dapat po tayo. Dapat Filipino, hindi yung Filipino-Chinese, Filipino-German. Naintindihan na ninyo? Kasi po, alam ng Diyos ang isipan ng tao, siya naglalang sa atin po. Kaya yun yung kanyang utos. Pag nilagay mo ang ibang lahi sa pagiging king or sa atin presidente, siyempre yung interes ng lahi niya, ng dugo niya, yun ang isusulong niya. Yan ang sabi dyan sa Deuteronomy chapter 17 verse 15. Be sure to appoint over you a king. The Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. Deuteronomy chapter 1 verse 13, sabi diyan, choose for yourselves wise, understanding, experience, and respected men from your tribes, and I will appoint them as heads or leaders over you. So kailangan may experience pong malawak, hindi yung mayor naging presidente. Tingnan ninyo, from mayor to president, mali pala po. Wala siyang experience sa foreign relations kasi mayor. So kailangan po nag-occupy muna ng matataas na posisyon tulad ng senador. Pag dapat minamadali, wise, understanding, and experience, dapat yun ang ating leader. Hindi yung childish. Nakita mo niya, Mr. Maravillas, yung Sinday, nagsasayaw-sayaw. Yan po. Yung mga nagbinta ng islang pantropiko. Kita ninyo? Pero mga kababayan, si President Bongbong Marcos, saka si Mrs. Lisa Marcos, nag-attend lang ng konsyerto sa palasyo. Galit na yung mga DDS. Sige lang daw mga kababayan ang party-party. Ito ano to? Hindi ito party-party. Diba? Mas malala pa yon. Mga kababayan, talaga may inuman sa paligid po. At sumasayaw-sayaw siya. Kasama yung bakla. May inuman dyan, Inuman, Yan, diba? Sa mga DDS po, okay yan. Pero sa mga Marcos po, na nag-attend po ng konsyerto sa palasyo in honor of the health workers, galit sila. At saka doon sa palasyo, na nag-toast yung First Lady, kinuha yung wine, galing kay, kay Chis Escudero. Suga pa daw sa alak. Ganon sila mga kababayan, kabayas. Okay, pag sa kanila. Pag sa Marcos po, masama. Ano? Ganon sila ka-abnormal mag-isip, mga kababayan. Balik tayo dito sa ating kwento. Yung sabi dyan, suspended Bamban Mayor Alice Goo
is being linked to a Pogo raided in Tarlac, was also accused of being a Chinese spy or asset. She has denied the allegation, but the National Bureau of Investigation confirmed the mayor and Chinese passport holder Guo Guoping have the same fingerprints. Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez also called on the Department of Foreign Affairs to be on the lookout for Trojan horses after the Bureau of Immigration disclosed that only 1 in 3 Cagayan-based Chinese granted student visas are currently enrolled in a university in the province. So ito po ang patunay sa sinabi po ni Browner na infiltrated po tayo ng mga Chinese. Pero sabi ko nga po, matagal na tayo na infiltrated. Panahon pa ni Mao Zedong. 1960s pa po. O ito, i-share ko sa inyo. History. Philippine Communism and the Chinese. Written by Hostos M. Van der Cruyff. Sabi dyan, during his visit anya to the United States in September 1966, hindi pa ako pinanganak, September 1966, ito mga kababayan, December 1966 ako pinanganak. President Ferdinand Idrelin Marcos of the Philippines declared in a nationwide television interview that he knew for a fact that the recent resurgence of Huk guerrilla activity in his country was assisted by agents from Peking. A year earlier, Philippine Armed Forces Intelligence had reported the discovery of military training centers in Bicol, dito sa amin, in the Visayas, run by Chinese communists. Kita ninyo? According to the same report, some 3,000 Chinese subversives in the Philippines were working closely with the Huks, yung Huk Balapo. Philippine Constabulary Chief Brigadier General Flavio Olivares termed the threat posed by the Chinese communist infiltrators as more serious than that of the Huks. He noted that lax enforcement of immigration laws facilitated the entry of Chinese communists and added that in recent years, some 1,000 Chinese had gone to China ostensibly for sentimental reason but had come back to the Philippines as agents. Despite the frequently partisan and self-serving complexions of some official Philippine pronouncements on the communist danger, it is impossible today to discount the significance of communist activity in the Philippines or to minimize the related problem of illegal Chinese immigration. So 1960s pa po, 1966, 57 years ago, mga kababayan, ganun na yung ginagawa ng mga Chinese. Nag-infiltrate sila dito sa ating bansa, yung mga Chinese agents, Chinese communist agents po, sinusupport nila yung Huk Balahap, panahon pa ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, yung It's a People Power One, mga kababayan, suportado yon ng China. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga sumuporta po sa It's a People Power One, hanggang ngayon po, buhay pa. Nandiyan pa sila. Ang iba nasa Senado, ang iba nasa Kongreso, ang iba nasa DepEd, nasa mga universities, mga kababayan. Madaling sabi, ang tawag sa kanila mga dilawan. We really have to totally reject itong mga dilawan. Lalo ngayon, mga kababayan, magmi-midterm election. Yung mga dilawan po, mag-unite. Alam na ninyo kung sino yung mga kagrupo nila. Huwag tayo pong magkakamali na maglukluk sa Senado. Dadagdagan pa natin yung mga dilawan dyan. Baka pagdating ng araw, mga kababayan, tuluyan na tayo na masakop ng China. Kasi nga po, yung infiltration nila, sabi ni Browner, in-infiltrate yung ating gobyerno, yung sektor ng edukasyon,
yung media, yung negosyo, pati mga local government units. Yan po sabi ni Browner. O ngayon, i-share ko sa inyo yung kwento ng Asia Times. O ito yung report ng Asia Times, mga kababayan. Sabi dyan, as President Rodrigo Duterte moves to boot U.S. troops from the Philippine soil through the cancellation of a key defense pact, China's People's Liberation Army o PLA is quietly moving in to take their place. Ito yung report po, March 10, 2020. So sabi dyan, Duterte's recent decision to abrogate the Visiting Forces Agreement which allowed the U.S. to rotate troops and position equipment in the country is opening the way for China to solidify its competing strategic position in the country. That's at least according to early findings of investigations into China's undercover and illicit activities ranging reputedly from espionage to surveillance to money laundering, now being spearheaded by Philippine Senator Richard Gordon. Those probes have included scrutiny of the hundreds of thousands of Chinese citizens now employed in the burgeoning online casino sector, known locally as Philippine Offshore Gaming Operations or POGOs, many of which are clustered close to key military camps and strategic bases in Manila, the national capital. Gordon has claimed that the POGOs have been infiltrated by PLA soldiers for intelligence gathering and other activities. Those claims were validated when two card-carrying PLA members attached to a POGO were arrested in a shooting incident in Manila late last month. Yan China out. Traitor. Nagbabasa lang pa ako ng placard. China out, sabi ng mga nagrarally. Traitor. Anti-China protesters during a demonstration in front of the Consular Office of China, Manila, April 9, 2019. Ano sabi dyan? The Senate investigation have revealed a tangled web of official corruption and conspiracy which has allowed countless Chinese citizens, including allegedly between 2,000 to 3,000 PLA soldiers, to illegally and secretly reside in the country. Matindi po yung ginawa ng previous administration. Hinayaan na ma-infiltrate po tayo. So sabi dyan, under the so-called Pastillas scheme exposed by whistleblower Alison Alex Chong of the Philippine Bureau of Immigration, Chinese nationals pay roughly 10,000 pesos as a service fee for special treatment and ease of entry into the country. While around $40 of the fee goes to immigration officers, the rest is allegedly spread among senior officials and other allies of the President who oversee the alleged syndicate run out of Manila's Ninoy Aquino International Airport. Kaya po matindi yung propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi dinudurog niya yung sindikato po na nasa likod ng infiltration ng China dito po sa ating bansa. You have to pray for the safety ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dyan, the money according to the whistleblower is rolled inside a sheet of bond paper similar to how the Philippine milk candy delicacy pastillas is packed. That the investigations claim has paved the way for the so-called Chinese immersion missions by PLA members or People's Liberation Army ng China. Public anger against the POGOs has recently spiked, fueled by Duterte government's belated imposition of a travel ban on Chinese citizens amid the coronavirus outbreak that started its deadly global spread in late January. So sabi pa dyan, many believe that wayward officials who benefit from the POGOs and import of illegal Chinese workers played an outsized
role in the decision to allow thousands of Chinese citizens, including from Wuhan, the outbreak's epicenter, to enter the country even after Beijing quarantined all of Hubei province. Senator Ping Lacson, Chairman Committee on National Defense and Security, and a former police chief, said that he has recently received information from security agencies claiming that thousands of undercover PLA members are engaged in immersion missions in the country with Chinese spies operating under the guise of POGO workers. The intelligence community should exert extra effort to gather information in this regard, sabi po ni Senator Ping Lacson. So nakita na ninyo kung sino yung mga kasabwat po dito sa ating bansa sa infiltration ng ating gobyerno. Kaya ingat po tayo na makapili ng mailuklok natin sa posisyon yung tinatawag na Manchurian candidate. Yes, sabi dyan, Lacson, Gordon, and Senate Minority Leader Franklin Drilon have all recently warned that China aims to take advantage of the new and growing security vacuum caused by Duterte's recent abrogation of the VFA with the US, a move that has undermined the legal status of the two sides' 1951 Mutual Defense Treaty or MDT. Ito po yung mga aerial photo depicting the location of Chinese-run POGOs in the Philippine military headquarters. Malalapit po sa ating military headquarters. So, tinitiktikan po tayo. Yan ang rason po kung bakit yung China naging agresibo nang manalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. And we assert our, we strengthen our relationship, hindi po sa kanila kasi may masama silang intensyon sa atin. Lalo dito sa West Philippine Sea, and their infiltration sa ating gobyerno mismo. Kaya ang ginawa ng ating Pangulo, in-strengthen niya yung alliance with America and the like-minded nations kasi niluloko po tayo ng China. So tama lang ang naging posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong nakikinig sa propaganda ng mga pro-China dito sa ating bansa. Alam na ninyo kung sino-sino sila. Nakita ninyo po, agresibo silang masyado. Masyado silang agresibo sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi para galitin po ang ating mga mamamayang Filipino. Hindi man nila magatungan yung mga Filipino kasi nakikita nila kung paano magserbisyo yung ating Pangulo. Galing pa nga lang doon sa Patikonsulo, mga kababayan, para sa ayuda ng ating mga magsasaka at mangingisda and families. Mamaya ibigay ko sa inyo po yung kwento. O ngayon, yung China po nag-deny na tinatarget tayo ng kanilang supersonic missiles tulad ng sinabi ni Super Ate. Nag-deny po. Kasi naman niya, Mr. Maravillas. Saan man nakuha ni Super Ate yung information niya? Iwan ko po. At hindi din natin maintindihan kung ano motibo ni Super Ate. Bakit sinabi yun? Linya yun ng China, binulgar. Ano ba niya talaga si Super Ate, Mr. Maravillas? Kaibigan ba natin? O kaaway? Hayaan natin siya maglaro, mga kababayan. Namamangka sa dalawang ilog si Super Ate. Malalim yung kanyang laro, mga kababayan, sa politika. Pero si Super Ate po, kasama sa Bagong Pilipinas Slate. Ayan po, kumpleto na. Nandyan si Super Ate. Tito Soto, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Pia Cayetano, Lito Lapid, Camille Villar, Tolentino, Amy Marcos, Binhor Abalos, Erwin Tolfo, Bong Revilla, ang nakadagdag po si Abi Binay. 12 candidates reportedly to run under the Bagong Pilipinas Slate. Hindi man siya kasama sa PDP laban. PDP pala. PDP na lang. Partido Demokratikong Pilipinong Makapili. Hindi man siya kasama doon. Si Tol, tumambling na. Sabi ng China po, China has said that it does not pose a threat
to the Philippines as it refuted claims by Senator Amy Marcos that Chinese missiles were aimed at targets in the country. Marcos had posted a video on TikTok and Facebook in which she said that China had identified 25 targets that it would attack with hypersonic missiles. So sabi po ni Mao Ning, spokesperson for China's foreign ministry, I'm not sure that the Philippine side source was, but I can tell you that China is committed to peaceful development in national defense policy that is defensive in nature, and China does not pose a threat to any country. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Sabi ko sa inyo, huwag naniniwala sa statement ng China. Kasi yung China po, baliktad kung magsalita. Ba't naman nila aaminin? Nilik ni Super Ate. Kaya hindi natin maintindihan kung sana kampi si Super Ate. Kampi sa administrasyon o kampi kay Mao Diggs na pro-China. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, hayaan natin maglaro si Super Ate kasi responsible person na po si Super Ate. Mature na siya po. Bala siya kung yung gusto niyang gawin. Di ba? Pero sabi ni Mao, China would not sit idly by and watch when its rights and interests and regional peace and stability were being violated or threatened. We urge the relevant country to listen to the concerns its people have and call from other countries in the region. Bear in mind the fundamental interests of each people. Stay independent, good neighborliness, and friendship. Earnestly respect other countries' security concerns and act to keep the region peaceful and stable. Kita ninyo? Lahat baliktad yung sinasabi. Independent daw, pero nangingialam sa atin, good neighborliness and friendship, pero inaaway po tayo. Hinagamgam po yung hindi sa kanila, yung atin, kinukuha nila, pero good neighborliness ang sinasabi. Kaya pag napaniwala ka ng sinasabi ng mga Chinese, tapos ka na. Kasi po, double speak sila. Parang si Mao Diggs, double speak. Pati ba sa idol niya si Xi Jinping? Kaya ingat po tayo sa pagpili ng mga leader. So, yun man lang po, mga kababayan. Sana with this expose at yung pagpapaliwanag natin, makapag-desisyon po tayo ng maayos. As we move closer sa ating midterm elections po. Huwag pagogoyo. Matagal na tayong ginugoyo po. Yung infiltration ng mga Chinese, noon pang 1960s, at massive na ang infiltration nila ngayon. Ang nakalulungkot po, daming pro-China po na nandyan sa Congress, sumisweldo from the taxes of the Filipino people. Di ba nakakalungkot ang ganon? So panahon na po, tanggalin natin sila lahat during the in the midterm elections. Lahat ng pro-China at mga institusyon, lahat ng ito po, yung mga anti-Marcos, pro-China yan. Pag anti-Marcos po, huwag na ninyong iboto. Pro-China yan. Nagsimula yan sa tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga anti-Marcos. Ginamit nila kung ano-anong mga issue laban sa dating Pangulong Marcos at in-instigate nila yung people power para po makontrol nila yung gobyerno at mapahina yung ating armed forces. Kaya, di ba, mga kababayan, nung humina yung pinalayas yung Amerika, yung military base, na-infiltrate yung Senado po. Ayon, umabante bigla yung China. Wala man sila niya dati dyan sa West Philippine Sea. Nung malakas pa yung ating armed forces, finance nila yung political turmoil. In-infiltrate tayo. Sabi ko sa inyo, kasama po yung cultural infiltration. Kaya wag na kayong makikisali sa Chinese New Year. Isa yun sa instrument nila kung paano tayo sakopin. Sinasakop nila yung ating isipan. Cultural invasion po. Ang ultimate objective nila, mawala po yung lahing Pilipino, lahing Kayumanggi, dilawan na lang lahat. Yung Chinese po,
yellow race sila. So dapat po, proud tayo sa ating kulay. Kulay kayo manggi. Yung ang dapat isulong natin. Filipino culture. By Filipino. Tira niya Mr. Maravillas, di ba si Cory yung nagsabing by Filipino? Bininta niya yung yung mga pag-ari ng iniman mga kababayan. Mali, double speak nga eh. Kala ninyo, bumili ng mga produktong gawang Pinoy. Ang nangyari po, yung mga pag-ari ng gobyerno ng mga Filipino, bininta. Privatization, tapos kinontrol ng mga negosyanteng inchik, pati yung ating napokor. Aeroplano natin, bininta. Yung mga big industries, government control corporation po, inubos nila. Naisahan po tayo. Kaya po, huwag tutulog-tulog kasi makinig sa mga ganitong uri ng discussion po. Mag-research ng malalim. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.